Hindi ito estimate, hindi po ito projection. Ito ang bill na mismong dumating sa bahay namin. Noong una naming ibinahagi ang pagpapakabit ng solar kina Pierre at Mary, iisa ang tanong ng marami, talaga bang bababa ang bill? Pero ang solar ay hindi nasusukat sa ganda ng panels, sa dami ng ilaw sa inverter o sa mga pangako sa quotation. Ang tunay na pagsusulit ay dumarating sa isang puting sobre, ang unang buong electric bill pagkatapos ng installation. Bago po kami nagpa-solar, umabot sa kilowatt po, 1,075 kilowatt hours ang konsumo namin. So, that's amounting to 16,700, 1.42. O, ganun. Sumunod na billing period, 5 araw pa lamang nakatulong ang solar kasi June 20 kami kinabitan, June 25 ang reading sa amin. So, sa 5 araw, bumaba na ang bill sa 12,437.59. Pero ito po nung dumating po yung unang buong billing cycle na gumamit na kami ng solar, 72 kilowatt hours na lamang yung naitala na nakuha namin sa kontador sa Meralco. Mga grid assist lang yun. So that's amounting to 1,082.89 pesos only. Wow! Ay, syempre po hindi ko naman sinasabing magiging pareho ang resulta sa bawat bahay. Magkakaiba yung konsumo, system size, panahon, at saka yung yung paraan ng paggamit. Magkakaiba po yan eh. So, sa amin po, hindi na ito sales talk. Nasa bill na po mismo ang ebidensya. Ngunit ang mababang bill ay isang bahagi lamang ng kwento. Dahil bago dumating ang resulta, may malaking halagang kailangang ilabas. May kaba, may financing, may tanong kung tama ba ang desisyon. At kapag lumipas na ang excitement ng installation, isang mas personal na tanong ang natitira. May pinagsisisihan ba? Alam niyo po, kung meron man po akong pinagsisisihan, yun po yung part na kung bakit hindi namin ito agad pinag-aralan ng mas maaga. Sa totoo lang po. Though, ayoko naman pong palabasin na basta may solar, automatic ng sulit. Hindi naman ho gano'n. Now, based po sa aking experience sa isang pagmamonitor ko sa, sa solar na yan, magiging sulit lang po ito kapag number 1, tama ang laki ng system. Number 2, angkop yung bubong. Number 3, mataas po yung konsumo. Number 4, maayos ang equipment. Of course, hindi putyo-putyo ng kalidad, no? Of course, baka tuwirang financing. And last but not least, definitely napaka-importante, responsableng installer. Alam niyo po ang electric bill, kapag yan ay binayaran mo na, hanggang doon na lang po yun di po ba? At kahit kwentahin po ninyo ang lahat ng binayaran ninyong bill sa kuryente for the past 10 years, let's say, siguro tamang lula na lang po tayong lahat sa laki ng binayad na natin. Halagang hindi mo inaakalang gano'n na pala kalaki lahat na naibayad natin sa distribution utility. Naisip niyo bang kwentahin yon? Yung siguro 10 years na bill niyo sa Meralco o sa distribution utility. Alam niyo po ang masakit pang katotohanan ay kailanman gaano man po tayo o gaano man kalaki ang naibayad na, yung total na ng naibayad natin, hindi ka magiging part owner ng kumpanya. Yung po masakit na katotohanan doon, no? Para kayo makalibre man lang ng kuryente. Sa solar po, naglabas ka rin ng pera. As a matter of fact, medyo may kalakihan, no? Pero ang binabayaran mo o binayaran mo ay isang system na patuloy na gumagawa ng kuryente. Tumutulong magbawas ng gasto sa'yo. Hindi ka binabayaran ng solar ng cash. No. Hindi ka niya binabayaran ng cash buwan-buwan. It's not like that. Yung investment na ito ay, perang hindi na lumalabas sa bulsa mo Yun po yun Savings. In the form of savings yung investment na to. Sino ba ang makikinabang nun?
yung perang hindi na lumabas sa'yo, di ba, ang ating pamilya din. Unang tingin, simple ang konsepto. May araw, may solar. Kapag gabi, battery ang sasalo. Pero habang ginagamit ang system araw-araw, unti-unting lumalabas ang isang mahalagang katotohanan. Hindi sapat na mayroon kang solar. Kailangan mo ring maunawaan kung paano gumagalaw ang kuryente sa sarili mong bahay. Alam niyo po, ang isa sa pinakamalaking natutunan ko ay yung kahalagahan ng timing. Meron kasing application sa cellphone yung solar na yan. Sa app, makikita niyo po kung gaano karami ang ginagawa ng panels at a given point in time, gaano kalakas yung harvest niya, gaano kalakas ang konsumo ng bahay, yung kasalukuyang load, yung ilang kilowatt yung ginagamit sa bahay. Makikita nyo rin doon kung nagcha-charge ba yung battery or kung kumukuha na ba sa grid o kuryente. So, doon ko napansin na kapag ginagamit ang malalakas na appliances habang mataas ang solar production, such as between 10 in the morning to 2 in the afternoon, araw mismo ang tumutulong magpatakbo sa mga appliances nyo. Kasi nakaprogram siya na lahat ng harvest mula sa mga panels, after passing through the inverter, ipo-provide muna niya ang kilowatt na pangangailangan ng bahay. Depende kung anong mga umaandar ng mga appliances, sa mga oras na yon. Tapos, any excess ay ayun yung dediretso sa battery pang charge. Talagang titingnan mo yung sweet spot. Yung magbabalanse ka ngayon, teka muna, makulimlim, daan-daan tayo sa paggamit na load sa bahay para ma-charge muna yung battery. Kaya kapag pinagsabay-sabay mo ang heavy loads, tapos sa gabi mo siya ginamit pa, doon ka na malansya, ay battery po ang sasalo. Yes, meron kang battery for evening, hindi ka gagamit sa kontador, pero yung battery mo maubos agad. Kaya ito po hindi lamang kagamitan na ikinakabit, tapos kinakalimutan na, bahala na. Alam niyo po, maaari kang magkaroon ng magandang system, pero hindi mo nauunawaan ang tamang timing kung kailan gagamitin ng mga malalakas na appliance. Baga walang pakundangan kung gumamit, alam nyo, hindi mo tinetsyempo, maaaring hindi mo rin makuha ang pinakamagandang performance nito. Get me wrong, hindi ko po sinasabing nagtitipid din pala pagka gano'n. No. Timing lang natin, depende sa lakas ng harvest, One thing I can assure you, quality of life, comfort, hindi kailangan mag-suffer dahil lang sa mahalang kuryente. Ngunit ang pinaka-nakagulat na obserbasyon ay hindi nanggaling sa brochure o manual. Nanggaling ito sa dalawang simpleng eksperimento at sa paulit-ulit na pagtingin sa wattage na lumalabas sa monitoring app. Sa unang eksperimento, pinatay ang dalawang aircon sa itaas upang makatipid sa battery. Ang resulta ay kabaligtaran ng inaasahan. Noong una, pinapatay po namin yung dalawang inverter, yung aircon sa taas, sa second floor, bandang alas 5 ng hapon. Kasi bakit? Bumababa na yung araw So, titipirin ko na yung battery para kako sa gabi, may panggamit kami. Tapos, bubuksan lamang namin siya muli, sapit ng alas 10 ng gabi. Dahil, ay niisip namin mas tatagal ang battery. Doon na oras tayo matulog, 10 o'clock, saka tayo magbukas ng aircon. Pero alam nyo, kadalasan, kahit 10 na kami ng gabi magbukas ng aircon sa taas, mga around 3 o'clock, 4 o'clock pa lamang, sad na sa threshold na 20% yung battery. Sa kontador na kukuhin habang wala pang araw. Kaya sinubukan namin, alam niyo kung ano sinubukan namin? Nainis na kasi ako noon No intention at all, nainis lang talaga ako. Hindi ko pinatay yung mga aircon. Pero, monitor ko yung app. Minaintain lang namin yung temperature. At lagi maingat po kami, sa pagsasara ng mga pinto. Ayaw naming basta makapasok yung init galing sa labas. Tapos, mawala yung desired temperature sa loob. Tapos, habang minomonitor kong ganun, habang minamaintain kong ganun yung lamig sa loob, titingnan ko yung app. Doon ko nakita sa app ang malaking pagkakaiba. Alam niyo po, sa unang pagbukas ng inverter aircon, ito po na-discover ko. Muna ang wattage dahil hinahabol po niya yung isinet nating temperature na ma-reach niya. But guess what? Habang lumalamig po yung kwarto, tapos na-reach na niya yung isinet yung temperature, tapos yun na nga, masinop pa kayong panatilihin yung lugar na sarado, hindi pa labas-labas ng pinto, mapapansin nyo po, every time na mabubuhay ang compressor para mag-top up o magdagdag ng lamig,
to maintain lang yung temperature ng sinet. Ganun naman ho yun eh. Pag umiinit na, tatakbo ulit ang compressor. Mapapansin ninyo na unti-unting bumababa yung wattage na kinukonsumo niya. Every time magbubuwas siya. So from kung 800 nung umpisa, 800 watts, pag nagtatap up na siya, pababa ng pababa, 600, 500, 400 watts. So, hindi na palaging, alam niyo yun, buong lakas ang compressor. Kapag umandar ang compressor po ng non-inverter, halos pareho ang malakas na wattage sa bawat cycle. Ano pong ibig ko sabihin? Alam niyo, full power kapag umaandar. Titigil dahil na-reach na yung desired temperature. And then nung umiinit na ulit, bubuhay uli yung compressor, ano? Same wattage pa rin ang ipapalo niya. So kung 800 watts ito at the start, pag na-reach niya yung lamig, eto na naman, 800 watts ulit. Marireach niya yung lamig, mamamatay ulit yung compressor niya. And then here we go again. Pag nararamdaman niya nababawasan na yung lamig, mabubuhay ulit yung compressor. 800 watts ulit yun ang palo. Hanggat hindi niya nare-reach yung desired temperature, 800 watts yung palo niya. I mean, conforme pa po yung sa lakas ng aircon nyo, no? Kung kaya't, napaka-importante po talaga na yung aircon nyo inverter. The more na patayin yung inverter, agaya ng conventional type yung sinauna, lalo kayo mamamalmaan. Papatayan, no? Mamaya na ulit, ha? At masyad nakapagpalamig na tayo, mamaya na ulit. So hindi po ito sa pagiging bulagsak, but we were just trying to conduct an experiment, and fortunately, nakita ko yung I would say sikreto ng inverter, because that's the way it is. Hindi para sa lahat ang solar. Hindi lahat ng bubong ay angkop. Hindi lahat ng konsumo ay sapat upang maging magandang investment. At hindi lahat ng quotation ay sulit tanggapin. Ngunit para sa tamang bahay, tamang konsumo at tamang system, maaaring magbago ang solar hindi lamang ng electric bill, kundi ng paraan ng isang pamilya sa pagtingin sa buwan ng gastos. Ito po nito ayoko naman pong mag-sound na hikayat. No. Hindi ko po hinihikayat ang sino man na bumili agad. Ang hinihikayat ko po, kayo'y magtanong, magpa-assess, magpakwenta. Alamin nyo po kung gaano kalaki ang konsumo ninyo. Tapos, alamin nyo din po kung anong system ang tunay na kailangan. Masino po nating suriin yung equipment, no? Warranty, safety, after-sale support ng installer. Yun po ang mga bagay na aking ini-encourage nyo. Dahil sa solar, hindi sapat ang magandang pangako. Hindi po sapat yung magandang pangako. Sa totoo lang, kailangan mo ng tamang computer, tamang installation, at resultang makikita mo mismo sa bill.